Ayun, magandang umaga sa inyo. Umaga daw, Diyos may antok na nga si sir. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Good evening. This is your one and only Sir PT. Kapatid, good evening sa inyo, Francis. Uy, Omar, sino to? Floyd, Mayet, Erico Atos, Nolly, kapatid, Maybelline, mga kapatid, good evening sa inyong lahat. Kenneth, CJ, good evening sa inyo. Marlon, kapatid, uy, good evening. Mga kapatid, ang ating klase for tonight yung general overview. Hello, good evening Marlon kapatid, Rameline, Rowena, good evening. General overview ng exam. Si Carl, sino pa to? Si Ashley, good evening kapatid. So ngayon, ang ating pag-aaralan yung mga malupitang moves sa civil service exam. Naalala nyo ba? Napol compasser na daw si Nino kapatid. Congratulations. Jelly, Michael, William, at pati na rin si Rahame. Good evening sa inyo lahat. Joren, good evening sa iyo kapatid. Isay, good evening. Very good. Ay, magpalakas na kayo ng katawan ha. Now, naalala nyo may mga tinuro ako sa inyong techniques nung Napolcom kung anong dapat unahin and everything. Ngayon, sa civil service may ganun din. Kasi bawat exam, mga kapatid, may kanya-kanyang technique yan. Okay? So ngayon, aaralin natin yung mga technique niyo. Now, ito po ay isang three-part ng ating free review. Tatlo po ito. Nung nauna na yung general info, yung ating code of conduct, kung hindi nyo napanood, may recording po yun, pinost ko. Ito yung pangalawa, yung secret tips. Tapos may pangatlo pa to. Yung pangatlo naman is yung general overview per subject. So ngayon ang aaralin natin is yung general overview ng exam. Okay? Nice, very good naman Marlon. Hello Erico, alam ko naman na Napol Compasser ka na, imposibleng hindi. Actually, waiting pa tayong lahat ngayon sa top 20. Ang tagal, gusto namin mag-post ng top. So, tirahin natin. Now, kapatid, kung mga may hindi pa sa inyo nakakakilala sa akin dito, magpapakilala lang ako. Ako nga po pala si Sir PT, also known as Rolando Tubo Jr. Kapatid, ako po yung top 1 sa CSC Penology Exam, top 1 sa NAPOLCOM PNP 2023, top 3 sa NAPOLCOM 2022, top 5 sa CLE Regional 4, at top 6 sa Civil Service Fire Exam. Ako po ay may 91.41 na rating sa Civil Service Professional Exam. Ako po ang magiging mentor mo ngayong gabi. Mga kapatid, kung bago ka pa lang dito, welcome sa review. Now, kapatid, Civil Service Exam. Nakapag-file kayo madalas pero sigurado ako na hindi lahat sa inyo alam ang lalabas. Now, kapatid, bago natin pag-aralan yung lalabas, gusto ko munang ibigay sa'yo yung bigat ng aaralin natin dahil maraming nagsasabi na mag-take ka ng civil service exam, apply ka sa PNP, apply ka sa ganito. Pero kapatid, hindi nila alam na ang civil service eligibility ang isa sa pinakamalakas na eligibility sa Pilipinas. Ha? Paano mo nasabi, sir? For example, NAPOLCOM eligibility, yung intinake ng karamihan sa inyo last time. Yan po ay magagamit lang sa PNP. Penology exam, ito yung mga tinake ko, pakita ko lang. Itong penology exam na tinake ko, kapatid, magagamit ko lang yan sa BJMP at Bucor. NAPOLCOM exam na tinake ko, saan? Sa PNP. Ito, Bucor, tsaka BJMP. Itong fire officer exam, gagamit ko lang yan saan? Sa Bureau of Fire and Protection. Itong CLE ko, malakas to. Mas malakas to doon sa civil service. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ito. Okay, yes po, first time ko ngayon. Hello, Rameline, welcome. Now, kapatid, number one, alam naman natin to, na isa sa pinakahabol mo, syempre, mag-grow, makapagtrabaho, makakuha ng mas malaking sweldo. Pero alam mo ba, kapatid, yan lahat ng ahensya na pwede mong applyan. Compile ko pa yan. Google ko pa kada departamento na gumagamit ng civil service eligibility. Ganyan karami ang pwede mong applyan. Sa DepEd, admin positions, DILG pa lang kapatid, pwede kang mag-apply sa PNP, pwede kang mag-apply sa BJMP. Lahat halos ng ahensya ng DILG pwede mong applyan. Pati na rin sa LGU. DSWD kapatid, pwede ka palang mag-apply? Yes po, pwede. Department of Health, office staff, pwede. Admin job, pwede. DOJ, pwede ka mag-apply as legal assistant. Sir, tanong ko lang sir,
Meron po bang specific courses na required yung mga yan? Hindi. Halos wala. Itong mga to kapatid, pag tinignan mo, almost ang required lang, at least graduate ng bachelor's course. Karamihan dito hindi required na dapat graduate ka ng ganito. Hindi eh. Dalawa lang ang major requirement ng mga yan. Graduate ka ng bachelor's course, at pangalawa, mayroon kang CSE eligibility. Ibig sabihin, yung eligibility ng examen mo, sobrang makapangyarihan. Madami kang mapaggagamitan. Ano pa? Pwede ka mag-apply sa finance, sa customs, pwede ka mag-apply sa DOLE, kapatid, sa DTI, sa DENR, sa DOST. Ang dami mong pwedeng applyan kapag nakuha mo to. Ganyan siya kabigat. Hindi pa ako tapos. Departments pa lang yan. Pwede ka mag-apply sa mga ahensya natin. Sa BIR, pwede pala yun, sir. Opo, tax examiner. Taga-check kayo ng mga nagbabayad ng tax. BOC, taga-check ng mga pumapasok na kargamento. COA, civil service mismo, pwede ka mag-apply. Sa PSA po, kapatid, pwede ka rin doon sa nagbibigay ng birth certificate. NBI, pwede? Yes po, pwede po, basta may civil service eligibility. Sir, sa PAO, assistant, sir, pwede? Pwede po. Sa Office of the Ombudsman, SSS, GSIS, PhilHealth, LTO, LRA at HLRB. Ganyan kadami ang ma-applyan mo. Ang problema, hindi alam ng mga tao na kung saan sila pwede mag-apply. O ngayon, binigay ko na sa'yo. Karamihan sa mga to, required lang dalawa. May bachelor's degree ka at pangalawa, may civil service eligibility. Pwede ka mag-apply. Napakadami, di ba? Sunod. Karamihan sa inyo nagtitake. Bakit? Kasi gusto ng alin? Plantilla position. Sir, ano yung plantilla? Sila po yung mga naka-job order sa mga municipalities and city halls na kung saan para po mag-fix na sila at magkaroon ng permanent position, kailangan nila ng eligibility. So kapatid, ganyan kalakas ang exam na ito. Ganyan kadami ang na-applyan mo. Ngayon, lahat ng bagay, meron niyang pambalanse. So, malakas ang exam, malakas yung susi na binibigay ng exam, syempre malakas din yung exam. Medyo mahirap ito. Pwede ba yan sa Air Force, sir? Kapatid, kung di ako nagkakamali, kapag mag-a-apply ka for cadetship, almost hindi mo na kailangan kasi may sarili silang entrance exam doon. Jason Tan, may expiration po ba ang civil service? Kapatid, wala. Uy, masarap yan, adobo. Sabay mo na, sir, pleasant personality. Now, kapatid, nag-file ka ng civil service exam. Magaling ka eh. Pumila ka doon, nagpa-print ka ng picture mo, pero hindi mo man lang chinek yung coverage ng exam mo. Ayan ang coverage. Pakita ko na sa'yo. For professional, ang titirahin mo doon, numerical ability, analytical ability, verbal ability. Pag sub-pro, ayan naman, ang pinagkaiba lang yung clerical. Mas madali kasi sa sub-pro dahil instead na may analytical ka, clerical. Filing at spelling lang. Now, forward tayo. Kapatid, ito naman yung general info for the both of the exams. Ito yung mga aralin mo. Consti, 6713, Human Rights. Kung babasahin mo to, mababaliw ka. Tang-ina! Philippine Constitution, sobrang haba, sobrang laki. Code of Conduct, batas na naman, ang haba. Peace and Human Rights, putya, aaralin ko yan, sir. Napakadami yan. Universal Declaration of Human Rights, Bill of Rights ng 1987 Consti, at iba pa. Ang dami. Now, Environment Management and Protection, anong mga batas yun nandoon? Clean Air Act, Clean Water Act, at madami pang iba. Sobrang dami. Ngayon, kapatid, para makapasa sa exam, kailangan mo ng 80%. Mataas ito kumpara sa NAPOLCOM na 70%. Almost lahat ng exam ng civil service, 80 ang passing rate. Naalala mo yung mga in-examan ko before? 80 ang passing rate dito, 80 ang passing rate dito. Mataas ang standards ng mga civil service exam. Puro sila 80%. Sa PRC kasi tumatanggap pa sila ng 75 na passing rate. Ngayon sa CSE, puro 80% lang. Okay, now, kapatid, napag-aralan natin yung coverage. Pag-aralan natin ngayon itong mga dapat mong iwasang pagkakamali. Now,
Tatlo lang naman yan. Number one, hindi ka nag-aral, wala kang plano. Ang ginagawa mo sa araw-araw, scroll ng TikTok, scroll ng Facebook, tapos nagalulo. Anak ka ng tokwa, malapit na yung exam, wala ka pang aral. Pangalawa, ang ginawa mo, trinay mo mag-aral. Nagtodo-aral ka sa Constitution, nagtodo-aral ka sa Batas, Code of Conduct, nagtodo-aral ka sa Environmental Management Protection, YouTube ka ng YouTube, kung ano-anong mga inaral mo. Kaso nga lang, mali. At, syempre, wala kang time management. Hindi mo kinontrol yung oras mo. Hindi mo alam kung paano atakihin yung exam. So, nandito ako ngayon para i-guide ka. Okay? Para alam mo yung gagawin mo. Kapatid, simulan na natin. Sir, ano ba yung mga sikretong tips para maipasa ang exam? Now, ulitin ko, ito ay 3-part series ng ating free review. Tatlo to tatlong videos to. Nailabas ko na yung number 1, tinuro ko na yung code of conduct. Pinost ko na yun sa YouTube, pinost ko sa page yung link. Pangalawa, ito na, secret tips. At yung pangatlo, yung legendary lectures natin. So, may pangatlo pa to na libre. Aasahan ko kayo doon ha. Kita-kita ulit tayo. Unang-una dapat pogi gago ka Marlon. So, tatlo uli itong part na to ng free review. Nasa second part na tayo. Kapatid, ito yung secret tips natin. Actually, hindi secret to kasi simple lang naman to eh. Number 1, time tactics. Lahat ng talungin mo na nag-take ng civil service exam, isa lang ang sasabihin. Sobrang kulang sa time. Kahit sinong kakilala mo bumagsak man o pumasa, ay nako pupusta ako sasabihin yan sa'yo, kulang sa time. Ang daming babasahin. Kulang na kulang sa oras. Yan ang unang sasabihin nila sa'yo, pupusta ako. Pangalawa, study smart kapatid. Bakit? Huwag kang magsayang ng oras sa mga materials at resources na mali. Ang mangyayari, aral ka ng aral, ay yung inaaral mo, hindi naman lalabas. So, nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng pera, sayang lang. At, syempre, gumamit ka ng tamang materials, yung mga tamang resources. Okay, now, dulo. Practice and practice. Kasi practice makes perfect. Hindi, walang perfect. Practice makes you improve. Kapatid, forward tayo. Now, let's talk about time. Ang civil service exam, kapatid, ay may 170 items. Yung first items niyan, 1 to 20, ang tawag po dyan ay EDQ o Examinee Descriptive Questionnaire. Ito po ay survey. Kung first time mo mag-take, nako po, hindi mo pa ito na-encounter. Pero tatanungin ka dyan, anong school ka nang galing, nakagraduate ka ba ng ganito, tsubande, at kung ano ng chenes-chenes. Kapatid, walang tama o maling sagot doon. Again, survey lang po yun. Maraming nag-overthink habang nagsasagot yan, nasasayang ang oras. Now, baka may magtanong sa inyo, ilang oras po ba ang civil service professional exam? Kapatid, ang civil service exam po ay 3 hours and 10 minutes. So, 180 yung 3 hours plus 10 minutes, 190 minutes. Now, divide natin. 190 divided by 170, meron ka pong alin? Kapatid, ito lang ang time mo. Meron ka lang 1 minuto, almost mahigit 1 minuto per question. Gusto ko lang mag-sink in ng malalayan sa'yo na dapat per question pala 1 minute lang ang meron ka. Kaya sila kinakapos sa oras, alam mo kung bakit? May mga habang paragraph doon, mga 10-line paragraph sa exam. Tapos, kailangan mo sagutan in 1 minute. Diba? Now, may technique yan lahat. May technique yan lahat, kapatid. Now, forward tayo. For the time tactics, kapatid, gusto kong gamitin mo to. Itong mga bibigay ko sa yung methods ay proven and tested. Number 1, magbibigay ako sa inyo sa GC, doon sa Super GC natin, ng answer sheet. Yung answer sheet, kapatid, kailangan mong mag-practice kung paano yung tamang shading. Ang mga lalong-lalo ni mga first-timer, bakit? Ito yung napapansin ko sa mga first-timer. Pag nag-shade sila, sobrang conscious, mabagal. Kapatid, kailangan mong testingin ng mabilis.
kailangan mong matuto mag-shade. Kasi bakit? Isipin mo, 1 minute lang per question. Magbilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tangina, 10 seconds na almost makahigit. Isipin mo, edi 50 seconds na lang yung meron ka para magsagot. 'Di ba? Pero, kung nakapag-practice ka, marunong ka mag-shading na maayos, shading ka na mabilis, kaya mo yan in 3 to 5 seconds lang. So kapatid, again, kailangan mo mag-practice sa answer sheet. Kapag nag-take ka ng exam, o kaya ng mock test, ng simulated, sa answer sheet ka magsagot. Para masanay mo yung sarili mo na hindi lumalagpas, mabilis ka mag-answer. Okay, now, sir, paano po makasali sa GC? Sundan nyo lang yung link na binigay ko sa page, kapatid. Sa dulo ng link na yon, after mo mag-sign up, makakasali ka sa GC. Number 2, STAR method. Okay? Kapatid, ito naman ay simple lang. Nakalagay nga dyan, easy. 100 to 170 ang questions, di ba? Sa unang mga questions mo, 1 to 20, di ba, survey. Huwag na natin lagyan ng star yan. 21, madali. 22, madali. Dumating ka sa number 23, puta, ang hirap, pare. Hindi mo masagutan. Ang ginagawa ng mga normal na tao, alam mo kung ano, hindi narinig yung turo ni Sir PT. Mag-overthink yan. Babasahin niyo ng paulit-ulit yung tanong. Hanggang kinain na ng sobra yung oras niya. Kasi sa isip niya, putang ina, paano ko ba sasagutan to? Paano ba to? Hindi ko alam paano i-solve to. Nalolow moral na siya. Kapatid, simple lang ang gagawin mo Kapag may item ka, na unang tingin mo pa lang, makinig ka mabuti. I want you to listen carefully. Alam mo sa sarili mo, pag nabasa mo yung question, kapatid, kaya mong sagutan. Magpupustahan tayo. Papabasahin kita ng question mamaya. Alam mo sa sarili mo, isang tingin pa lang kung masasagutan mo. Now, kung isang tingin mo pa lang, alam mo na hindi mo kayang sagutan, ano gagawin mo? Lagyan mo lang star. Bakit, sir? Para sa inyong star. Simple lang. Kasi down the line, may mga madadaling questions pa. Yun ang priority mo. Let's say for example, marami kang hindi alam, puta. Hirap na hirap ka kasi nakulang ka sa review. Meron kang 50 stars. Ang nasagutan mo lang yung 20 na survey at 100. Puta, alanganin ka, 50 stars. Ang dami. Wag kang mag-alala. May technique din tayo dyan. So, meron ka ng 100 na nasagutan. Easy questions. Okay, sige na. Bigay na natin yung 100 sa'yo. Now, sa 50 stars, kapatid, anong gagawin mo? Simple lang. Apply mo tong ACE method. Sa choices, 4 yan madalas. Okay. Now, kapag nanghula ka, meron ka lang 25% chance na makuha yung tamang sagot. Di ba? Nanghula ka. 25%. Medyo dehado. Ngayon, in-analyze mo yung question. Yung A sa ACE method means analyze. Ngayon, kapatid may mga ituturo ako sa inyong technique mamaya. Lahat ng question sa civil service exam may technique. At lahat yun, magagamit mo yung ACE method. Now, analyze. Analyze mo maigi yung question, analyze mo mabuti yung choices. Lagi dyan may isa. Di yan nawawala. Mapapansin mo yung isang choice. Puta, sobrang layo naman ito. Let's say si letter B yung malayo. Ngayon, kapatid, pag nanghula ka, Alpha, Charlie, Delta, meron ka ng 33% chance na tumama yung hula mo. Now, inaral mo ulit. Ginamit mo ulit yung ACE method, inanalyze mo na maigi yung tanong. Tangina, napansin mo, parang mali si letter D. Ngayon, kapatid, nung nakita mo yun, tumaas uli yung chance mo. 50-50 ka na ngayon sa letter A at letter C. Anong point? Ginagawang ni ACE method na madali yung panghuhula para pag nanghula ka man, hindi ka talaga sigurado, meron kang 50% chance na masagutan yung tanong. O ngayon, ilan yung stars mo kanina? 50, di ba? Ngayon, 50% kapatid. Multiply mo, ano makukuha mo dyan? Meron kang 25 points. Kung ginamit mo yung ACE method doon, ano makukuha mo? At least 25. Ilan na yung tama mo kanina? 100 items na yun, 125.
Kapatid, pasado yan. Bakit? Kasi ang 120 ay 80%. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang ang kailangan mo lang para maipasa yung exam ay 120 points. So kung gagamitin mo yung STAR method at ACE method, putya, pasok sa banga. Now, sir, puta, nahirapan ako sa STAR method, sa ACE method, sir. Talagang ginawa ko na lahat. Ay, nako, sir. Diyos mio, sir. Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Ang naiwan, sir, doon, choice Bravo tsaka choice Delta, sir. Ay, 50%, sir. Hindi ko talaga alam ang isasagot ko. Ngayon, kapatid, ang tawag dito sa technique na to ay pagtulong, hingi ng tulong sa ancestor. Alam mo yung ancestor, mga ninuno? Alam mo ba, sabi sa science, lahat ng cumulative knowledge mo ay galing sa experience ng mga ninuno mo. Now, anong gagawin mo? Dasal ka sa ninuno mo, mga ninuno, mga ancestor. Ngayon, kapatid, isang tanong dyan, kikislap. Kung ano yung kikislap, isasagot mo, ha? First instinct ang tawag doon o yung calling of the ancestor. According sa pag-aaral ni Sigmund Freud, di ko alam kung si Freud ba to o si, nakalimutan ko yung pangalan ng isang kilalang psychologist, na alin? Yung first instinct mo, kapatid, yon ang lagi mong isasagot. Okay? Now, calling of the ancestors, tang ina, ano kayong unang kikislap dito? So, hindi mo talaga alam ang ihula mo, di ba? Kasi 50-50 ka na. Now, magsagot ka. Wag na wag mong hahayaan na may mababakante. Okay? Now, anong point nito? Maliban sa manghuhula ka, tatawagin mo yung mga ninuno mo at may kikislap dyan, simple lang. Wag kang lalaktaw. Wag na wag kang lalaktaw sa answer sheet, kapatid. Kasi maaring hindi yan mabasa ng machine. Kahit hindi mo alam yung sagot, wag kang lalaktaw. Kunyari, nasagutan mo na yung 100 easy questions, may stars ka pa na hindi mo nasagutan. Kapag may stars ka pa at kulang ka na sa oras, anong gawin mo? Kapatid, tignan mo yung number 145. Tapos may choices dyan, A, B, C, D. Ay puta, parang tinatawag ng nilapo-lapo yung Bravo Ay puta, sabi ni Rizal yung Charlie daw. Oy, sabi ni Tamblot sa Bohol, Alpha yung A-shade ko. Ngayon, kapatid, ganito talaga yung gagawin mo kasi hindi ka pwedeng magbakante. Okay? So again, apply mo tong strategy na to, kapatid, para hindi ka kapusin sa oras. As a recap, mag-practice ka using answer sheet. Pangalawa, sagutan mo yung madadali, tapos mamaya yung mahirap. Yung mga mahirap, gamitan mo ng ACE method. Ngayon, hindi naman tayo perfect. May mga tanong talagang hindi kaya masagutan. Anong gagawin mo? Tawagin mo yung mga ninuno mo. Okay? Forward tayo. Now, bago tayo magpatuloy, gusto kong i-share tong sinabi ni Sun Tzu. Sabi niya, kapatid, makinig ka mabuti kung kilala mo ang kalaban mo at kilala mo ang sarili mo, wala kang dapat katakutan sa resulta ng hundreds na laban. Kung alam mo naman ang sarili mo, pero hindi mo kilala ang kalaban mo, kada panalo mo, may sure na talo ka din. At kung hindi mo alam ang sarili mo at hindi mo alam kung sino kalaban mo, wala ka halos may papanalo. Anong point nito? Simple lang. Sa pag-take ng exam, ituring mo yung kalaban. Ikaw at ang kalaban mo. Number 1, kung alam mo sa sarili mong nag-aral ka at alam mo kung ano yung lalabas, hindi magiging mahirap ang exam. Bakit? Kasi kilala mo yung kalaban mo, alam mo kahinaan niya, alam mo saan siya atakihin. Anong problema ng mga nagtitake ng exam kadalasan? Simple lang. Hindi nila alam yung lalabas. Hindi nila alam yung lalabas at hindi rin sila nag-aral. So ano nangyari? Either 50-50 ka o either sure ball, negats ka. Ito ang gusto nating mangyari para sa iyo, kapatid. Dapat alam mo yung kakalabanin mo para makapaghanda ka. Now, forward tayo. Ang ipinapakita ko sa iyo, kapatid, ay yung aking rating sa Civil Service Exam Professional. Now, kapatid, pinakita ko sa iyo kanina yung lalabas sa exam. Kung napansin mo, may nakalagay ba dyan
kung gaano kadami yung lalabas sa math, gaano kadami yung lalabas sa verbal, gaano kadami yung lalabas sa analytical. Wala, di ba? Tignan mo na lang to general information. May nakalagay ba dyan, kapatid? Kung gaano kadami yung lalabas na tanong. Tangina kapatid, wala. Ngayon, nangangapa ka. Hindi mo alam saan ka magsisimulang mag-aral. Kasi ang lawak ng kailangan mong aralin. Sobrang lawak. Ngayon, kapatid, ano tong pinapakita ko sa'yo? Tignan mong mabuti, makikita mo rito, verbal 30%. Ibig sabihin, out of the 150 questions ng civil service exam, 30% nito ay alin? Verbal. 35% analytical, 30% numerical. Tapos tignan mo kapatid, general info niya kapatid, 5%. Anak ng tokwa, sir. Ibig sabihin, yung pagkadami-daming batas na ito at pagkalawak-lawak na yan, katumbas lang pala yan, sir, 5%? Hala! Kapatid, oo. Dahil ako'y nakapag-take ng exam, alam ko yung lalabas. Kapatid, pag tinake mo yan, yung general info na yan, wala pa yung 10 items, di yan lalagpas. Madaming estudyante nang nagtitake nito, nag-focus, kinabisado yung constitution, kinabisado yung mga kung ano-ano. Ngayon, nawarsyak sila. Kasi yung inaral nila, kapatid, hindi lumabas. Anong madaming lumabas? Analytical. Anong madaming lumabas? Math. Verbal. Di ba? So, kapatid, sabi nga ni Sun Tzu, kailangan kilalanin mo kung sinong kalaban mo. O ito ang kalaban mo. Kakaunti lang sa mga batas, more on analytical, numerical, and verbal. Ibinibigay ko ngayon sa iyo kung anong kakalabanin mo. Ngayon kapatid, mas madali nang mag-aral. Di ba? Now, hindi pa ako tapos. Putang ina, makinig ka mabuti Importante na yung inaaral mo, may mga mabibili kang reviewer sa Facebook, 49, 59. Okay, mag-enroll ka sa iba. Sabihin nila mag-enroll kayo dito, bayad kayo 4,999, 5K o kaya 7K. May alam pa ako 10K mula sa sikat na review center. Tapos nung chinek ko yung materials nila, kasi may estudyante ako before ang sabi nung, ay grabe ka Joshua. Now, ang sabi ng alin, nung mga review center na yun, alam mo ginawa nila? Pinapakain nila ng libro yung mga estudyante, ang daming libro. Ayoko nang ganun. Kung kayo mga dati kong estudyante, kilala niyo ako. Hindi ako nagtaturo ng basura. Pag nagturo ako, kapatid, gusto ko yung magagamit nyo. Mabuti ng, isipin mo nagturo ka, sabi, basahin mo yung library para pumasa ka. Tapos ang sabi ni Sir PT, basahin mo lang to isang libro na to, ito lang kailangan mo. Ganun ako kapatid. Ayokong masayang ang oras mo. Now, ngayon, sir, ano yung lalabas sa exam? Yun na yan. Nakikita mo ngayon. Verbal ability, analytical, numerical, general info. Pero saglit lang, puta. Hindi pa tayo tapos. Sa verbal ability, bibigyan kita ng teknika. Anong lalabas dyan? Kapag binasa mo, kapatid, yung ibinaba ng alin? Pag binasa mo yung tinuturo nila dito, yan lang. Ang lawak na naman. Diyos me. Alam na namin ang pattern mo, sir. Siyempre, Carl. Ayaw natin na masasayang oras nyo. Now, tignan mo mabuti. Grammar and correct usage. Sinabi ba ilang items dyan? Sinabi ba kung paano itatanong yan? Hindi. Pero ibibigay ko sa iyo ngayon. Makinig ka. Hindi to alam ng mga first-timer. Bakit? Kasi first time nga nila ako si Sir PT nyo, na-take ko na to. Alam ko na yung lalabas. Now, sa vocabulary, kapatid, ang lalabas dyan, synonyms. Tapos, antonyms. Tig 5 items yan. Okay? Now, sa grammar and correct usage, kapatid, lalabas dyan 5 items. Error selection. Pipiliin mo yung mali doon sa naka-underline na sentence. Sunod na lalabas dyan sa grammar and correct usage, alin? 5 items ulit. Fill in the blanks. Okay? Now, sa paragraph organization, anong lalabas dyan, kapatid?
5 items yan. Kailangan mong i-arrange yung paragraph sa tamang arrangement. At reading comprehension, again, another 5 items. May babasahin kang mahaba, kailangan mong sagutan. Okay? So, total of 30 items, more or less, sa verbal ability. Now, sa numerical ability, kapatid, okay, ito medyo mahirap. Ano mga lalabas dito? Meron numerical sequencing, kung saan kailangan mo silang i-pattern sa kunyari, example, 1, 3, 5, 7, ano sunod? Most likely, 9. May ganun pong lalabas sa civil service. Lalabas din po dun yung percentage, decimal, pati na rin yung fraction. Dito po yan sa basic operation. Meron po bang PEMDAS doon, sir, in algebra? Meron doon basic. For example, ang basic algebra, m squared plus 5m is equals to what? Tapos ibibigay niyo yung value ng m. So, isa-solve mo lang. Lalabas po yan. Sa word problems, kapatid, hindi sila nagbigay ng word na problems na mahirap sa exam. Anong pinakasuki? Ito, tandaan mo. Suki ito. Interest. Discount. Suki ito, kapatid. Taon-taon lumalabas. Interest, discount, ano pa? Speed, distance, time. Tangina, lagi yan lumalabas. Ano pa? Time and work problems. At nitong nakaraang exam, pinaka-latest, mayroong inintroduce doon na geometry question. Sir, ano yung geometry question? For example, ano daw perimeter ng isang lugar na ganito yung haba at ganito yung kapal? So, yan po yung mga lumalabas sa word problems. Ngayon, kung ikaw ay nag-take ng NAPOLCOM exam, sa NAPOLCOM exam, hanggang stage 1 questions lang sila. Sa anong stage 1 question? Simple lang sagutin. For example, speed, distance, time. Makinig ka mabuti. Bigay tayo ng simpleng question ng speed, distance, time, SDT. Ikaw si Jose, pupunta ka sa trabaho. Now, ang bahay mo ay alin? 50 kilometers away sa trabaho. Ngayon, inabot ka ng alin? Let's say, 2 hours sa biyahe. Ang tanong, gaano kabilis yung pagpapatakbo mo? So, anong formula ng speed, distance, time? Speed is equals to, alin? Distance divided by time. Ang distance 50, ang time is 2 hours, ang sagot is 25. Ibig sabihin, nagpapatakbo ka ng 25 kilometers per hour. Now, sa NAPOLCOM exam, kapatid, makinig ka. Stage 1 question, ganito lang yun. Ibinigay sa yung formula, yung tanong doon, madali kasi literal na isang solve lang. Sa civil service, stage 2 questions po ang nandoon. Sir, anong ibig sabihin mo sa stage 2 questions? Puta, ito yung maraming nahirapan. Oo nga, speed, distance, time yung lumabas. Pero puta, ang hirap, sir. Alam mo kung bakit? Ano example? Punta tayo dito sa blanco. Speed, distance, time, pero puta, hirap sila. Alam mo kung bakit? Ganito yung lumabas. Si Jose, okay? Umalis sa bahay ng alas 6, nakarating sa trabaho ng alas 9. Ang layo ng biyahe ni Jose ay alin? Ang layo ng biyahe niya ay inabot ng 60 kilometers. Ngayon, gaano kabilis ang takbo ni Jose? Ganito yung tanong. Kapag ginamit mo yung formula ng speed equals to distance over time, meron kang 60 given yung distance. Pero yung time, paano mo ilalagay yung 6 a.m. siya umalis, dumating ng 9 a.m.? So, ang gagawin mo dyan, ima-minus mo. Nakarating siya sa trabaho ng 9, umalis ng 6. Edi, ibig sabihin, 3 oras yung biyahe. 60 divided by 3, ilan ang oras ng biyahe? 20 kilometers per hour. Now, ganito yung mga tanong sa civil service, puro stage 2 question, na kailangan bago mo makuha yung formula, masagutan sa formula, hahanapin mo muna yung components, yung mga variable. Ganun po ang mga lumabas sa exam. So, pag hindi mo na-practice to, biglang lang binugbog ka ng ganyang question,
mawawarsya ka talaga. Kasi isipin mo, nag-practice ka ng mga batas, nag-focus ka kung saan-saan, tapos binatuan ka ng ganyang question, wala kang practice, ni hindi mo alam yung formula. So, again, pag-aaralan natin. Now, so naibigay ko rin mga lalabas, kapatid. General info. Anong gusto kong sabihin sa'yo dito? Gusto kong tandaan mo, kapatid, sa general info, huwag mong sayangin yung oras mo rito. Huwag kang magkabisado ng mga sobrang mahabang batas. Huwag kang magkabisado ng kung ano-ano. Kunin mo yung basic knowledge. Yung pinaka-basic, for example, ano ba yung mga salient features kung tawagin. Ito kasi yung mga madalas lumalabas. When we say salient, yung pinaka-importante. Okay, now, kapatid, tignan mong mabuti. Itong 88% ko sa general info, actually, pang top notcher na yung 88 kung titignan mo. Yan po ay mga basic knowledge lang kasi nung nag-take ako ng civil service, hindi ako nag-review nito. Talagang bigla ang take lang. So, kapatid, literal na yung mga tinanong sa general info noon, stock knowledge ko lang yon. Ngayon, alam ko na yung mga tanungan. So, kapag nag-take uli ako niyan, alam ko mas mataas. Pero anong point ko? Simple lang. Ang kailangan mo lang aralin sa general info is yung mga basic. Anong example, sir? Bigyan mo nga ako. Philippine Constitution. Anong kailangan mong aralin dyan? Bill of Rights, karapatan ng mga tao. Sunod, yung ating legislative, executive, judiciary. Triplets yan, huwag mong kakalimutan. Anong edad para makatakbong senador? Ilan ang senador natin? Anong edad para makatakbong congressman? Anong qualifications ng congressman? Sino ang pwede magdeklara ng gera? Mga ganong question lang, kapatid. At tapos aralin mo yung citizenship, pati yung suffrage. 4 and 5, article ng Consti. Anong point ko dito? Kailangan mong kilalanin ng mabuti yung exam. At kailangan mong malaman yung mga importanteng parts kung saan sila kukuha ng question. Bakit? Alam po ng examiner na hindi ka abogado, na hindi ka tatanungin doon ng sobrang bibigat. For example, environmental management and protection. Alam mo kung ano lumabas doon? Solid waste management. Anong lumabas doon sa solid waste management? Recycle, reuse, reduce. Yun yung tinanong ang CSC exam, kapatid. So again, anong point ko? Kilalanin mo yung exam para malaman mo kung paano siya lalabanan. Now, meron akong sample question dito. Pahapyaw lang kasi sa susunod nating free review, may mga bibigyan uli akong sample question sa inyo. Now, itong tanong na ito ay tanong sa verbal, kapatid. Isa sa mga lumabas na tanong sa exam. Okay? Kapatid, marami sa inyo, hindi naman ganun kalawak ang vocabulary. Ako din, hate na hate ko ang English. Tignan mo yung English ko, yun ang isa sa pinakamababa ko. Ang English ko, kapatid, tignan mo, ang baba ng rating ko, 89.47. Di ba? So, again, hindi ko forte si English, pero mataas pa rin naman yung rating ko para sa akin. Kasi bakit? Merong technique. Di ba? Photos and all. Meron kasing technique, kapatid. Kapag ginamit mo yung technique ko, kahit hindi mo alam yung salita, magagawan mo ng paraan para sagutan. Now, sir, anong technique mo ngayon? Ang question na ito ay sample ng vocabulary question. Di ba? Now, ang word dito na tinutukoy, ano daw ang opposite ng meticulous? Ngayon, may technique to. Gusto kong basahin mo, number 1. Di ba, gamitin natin sa ACE method, ha? Oh, analyze the question. Basahin ko para sa'yo. Her meticulous approach to the completing projects ensured that every detail was perfect and nothing was overlooked. Now, kapatid, tandaan mo context. Pag nagsagot ka sa vocabulary, synonyms, and antonyms, ang una mong aalamin, context. Sir, anong context? Yung binasa mo. Okay? Anong ibig sabihin nun? Analyze mo tong sentence. Itong sentence ba na ito ay positive o negative? Analyze natin, ha. Siya, yung ginawa niya daw ay meticulous. May mga ginapo siya mga projects at sinigurado niya daw na lahat ng detalye ay perfect at wala siyang nakaligtaan.
Kung iisipin mo, nung binasa mo yun, ito ay positive. Very good, Joshua Olarve. Ito ay positive sentence. Ibig sabihin, ano ang word na meticulous? Ito ay positive. Kasi bakit? Ang konteksto mo, walang siniraan, walang masama. Perfect daw, walang nakaligtaan. Ibig sabihin, the word meticulous is positive. Ngayon, putang ina, maraming nagkakamali sa civil service exam. Alam mo bakit? Kasi hindi binasa ang instruction. Ang tanong, ano ang opposite ng meticulous? Diba? Madaming nagkakamali dito. Diyos mio, Marimar. Nakita ko may mga nagsagot ng ehem. Dali kayo, di ba? Madaming hindi nagbabasa niyan sa civil service. Now, kapatid, tignan mo yung choices. O, gamit pa rin tayo ng ACE method. Ina-analyze mo yung question, analyze natin yung choices, i-compare natin sa isa't isa. Ang accurate ba ay negative o positive word? Positive word to, kapatid. Accurate eh. Thorough, ibig sabihin ng thorough, mabusisi, positive word. Attentive, ibig sabihin nakapokus ka, positive word. Now, ano ang negative word rito? Ito, careless kasi hindi siya narunong mag-ingat, negative word. Kung ang konteksto mo doon sa sentence mo ay positive at ang hinahanap ay kabaliktaran, which is negative. So, ganun lang pala magsagot, kapatid. Kahit pala hindi mo alam yung meaning ng word, pwede pala nating makuha. Yes po. Yan po ang sample. Lalo na sa exam, kapatid. Alam mo bakit? Sa exam, kapatid, putang ina, madali ang choices. Gamitin mo yung negative, positive ko, kapatid. Puta, pamigay yan. Nagtatype pa lang ako sa exhalation ka na sabi na gani Sir PT. Thank you, kapatid. Di ba? Hindi mo alam yung salita. Oh, di ba? Hindi ko nga sinabi sa iyo yung meaning ng meticulous. Nag-negative, positive lang tayo. Pero, pwede mong makuha yung sagot. Ganun kadali. Kahit hindi mo alam, kailangan mo lang ng technique. Excuse me. Meron pa rin, kapatid. So, forward tayo Oh, paragraph organization. Oh, dito madaming nalilito. Subukan nyo magsagot kayo lang. Bigyan ko kayo ng 1 minute. Dali, 1 minute, sagutan mo, testingin mo. The time is 8:57. Bigyan ka hanggang 8:58. May technique din yan. Lahat yan meron. Yon, si James, kapatid. Lahat ng bagay, pag dinigyan mo ng technique, dadali. Promise ko yan sa'yo. Miss you too, kapatid. Hello, good evening. Ba't naka iPhone 13 Pro Max yung pangalan mo? Hayop ka. Baka 1 terabyte fully paid ba yan? Okay. Last 30 seconds. Sagot, sagot. 5, 4, 3, 2, and 1. Now, kapatid, bigyan kita ng technique. Sa paragraph organization, may simpleng technique dito. Paragraph organization. May technique dito Number 1, take note, topic sentence. Number 2, take note, supporting sentence. Number 3, take note, kapatid. Ano yung number 3? Ending or concluding sentence. Now, paliwanag ko ng mabilisan lang. Kapag sinabing topic sentence, please take note. Topic sentence. Hindi nagpapaliwanag, hindi nagbibigay ng example. Ulitin ko, hindi nagpapaliwanag, hindi nagbibigay ng example, hindi kumukontra, at take note, walang conjunction sa unahan. Sir, ano yung conjunction? Tuturo ko sa iyo mamaya. Now, kapag supporting sentence, kapatid, take note pati ending. Nagpapaliwanag yan. Nagbibigay yan ng example at may transition words. Now, madaming nahihirapan sa mga questions na ganito, pero may technique yan. Paano natin sasagutan to? Step 1, take note. Identify the transition words. Sir, ano po yung transition words? For example, nasunog ang mga bahay dahil may naiwang
posporo o kandila. The word dahil, siya yung nagko-connect sa mga sentences. Kunyari, isa pa, namatay si Barbie Sue kasi nagkasakit siya sa Japan. Now, transition words, sila po yung nagko-connect ng mga sentences. Dito, sa question na to, ano mga transition words? Tignan mo to. Additionally. Transition words yan. Ibig sabihin, pagdadagdag. Sunod, as a result. Very good, Irish. As a result, ano po yan? Bilang resulta, ibig sabihin, merong nauna. Bakit nagkaroon ng resulta? Kasi may sanhi. Okay? So, meaning, yung 3 at yung 4, hindi yan topic sentence, kapatid. Dahil bakit? Ang transition words po, na additionally at as a result, ay dapat nasa pang gitna at pangdulong sentence. So, tanggalin natin tong 3. At yan, so natanggal natin si 3. Ngayon, number 1, hanapin mo transition words. Nakuha natin. So, ineliminate natin sa tamang sagot yung dalawa. Number 2, ano nga hanapin mo? Humanap ka na ng sentence na nagpapaliwanag, nag-e-explain, at nagbibigay ng example. So, may dalawa na lang natira, no? 1 and 2. Alin sa dalawang yan ang nagbibigay ng paliwanag o example? Puta kapatid, isang tingin ko pa lang, tignan mo, oh. Engaging in physical activities like jogging, swimming, cycling. Nagbigay siya ng example tapos tignan mo, nagpaliwanag. Pwede raw mag-improve ng heart health and boost. Anong ibig sabihin? Number 2 is a supporting sentence, kapatid. So, tanggalin mo na. O, ngayon, nakita mo na agad yung tamang sagot, which is si number 1. Ang unang sentence. So, ganun lang pala kadali yan, sir. Opo. Pag na-identify mo yung transition words, very good, Joseph, at nakita mo yung may example explain, pwede mo na silang i-eliminate. Mas madali nang masagutan. Now, i-double check natin, ha? Many people believe that regular exercise is essential for maintaining good health. Okay. Now, ang sumuporta sa kanya is what? Number 3. Take note of this. Malalaman mo na sinusuportahan ng sentence yung topic. Paano? Tingnan mo to. Regular exercise, exercising regularly. May nagko-connect sa kanilang words. Now, anong sumunod kay number 3? Can help reduce stress and improve mental clarity. Ang sumunod sa kanya is 2. Bakit? Engaging in physical activity. Ngayon, nagbigay siya ng example ng alin? Ng exercise regularly. At nagbigay siya ng alin? Ito, oh. Strength, stress, and improve mental health. Ito. Heart health and boost overall. At lastly, as a result, tandaan mo pag nakita mo tong word na sa exam na to, finally, as a result. Tapos, meron pa tong iba. Finally, as a result, concludingly, o kaya naman as a finale, mga pandulo yon kadalasan. So, kapatid, ayan yung sample. Forward tayo. Last sample for tonight. Therefore, yes, very good. Lumalabas po ito sa numerical ability. Number problems. Now, ipapakita ko sa iyo paano isolve to proper. At ipapakita ko rin sa iyo paano isolve to pag ginamit mo yung technique ni Sir PT. At ipapakita ko sa iyo yung tinuturo nila. Meron tatlong paraan para isolve. Proper method, Sir PT method, tapos yung tinatawag na trial and error or TAE method. Now, simulan natin yung proper. The sum of two consecutive odd number is 36. Ano yung proper? So, sir, ano muna yung odd number? Ito po yung 1, 3, 5, 7, 9. Yung hindi sila pwede mahati sa dalawa. So, meaning, sum of two odd number. So, lagay natin yung isang naunang number is x. Kasi two odd number, di ba? So, yung nauna, first number is x. So, nakita mo dito, let's say, for example, yung x natin is si 1. Example lang Para maabot si 3 ilan? Nag-plus 2. Meaning, ang layo ng dalawang odd number sa isa't isa is dalawang number. So, dalawang magkasunod na odd number
ito po ang magiging itsura nila. X saka X plus 2. So, pag gumawa ka ng algebra, ganyan ang tamang solving. Mahirap, no? Nakakalito. So, isolve natin para lang makita mo pa rin. So, tanggalin natin yung parentheses. Magiging 2x plus 2 equals to 36. Now, transition natin sa kabila. 2x is equals to 36 minus 2. O, isolve uli natin. So, magiging 2x is equals to, alin? 34. Tapos, tignan mo. I-divide natin both sides ng 2. X is equals to 17. Meaning, kapatid, itong x daw natin is 17. Oy, kung ang x mo 17, gago ka, minor yan. Charot! At yung isa, 17 plus 2, which is 19. Tama ba? 17 plus 19, 36. Yun yung proper method. Now, ano yung technique ni Sir PT? Simple lang. Analyze carefully. Dalawang number na magkasunod ang hinahanap. Kapag tinanong yan sa board exam, kapatid, madalas kasi tinatanong to eh. Anong gagawin mo? Ito technique ko. 36. Divide mo ng 2. Ano nakuha mo? 18. Alam mo na dalawang magkasunod na number, pero add. So, ano yung malapit na odd number sa 18? Ano yung number before 18, kapatid? Di ba? 17. Nag-minus 1 ka. Ano yung isang number naman after ng 18? Nag-plus 1 ka. 19. King inang kapatid, ganun lang pala kadali yun. Minus 1 plus 1 lang pala. Ganun lang pala kadali yun. Diyos mio, Marimar. So, pag lumabas yung ganyan tanong sa exam, puta yan lang ang gawin mo. Oh, ito naman yung technique ng iba. Anong ginagawa nila? Dali lang. Anong ginagawa ng iba? Sabi nila, trial and error daw. Anong gagawin mo? Pag plus mo tong lahat hanggang makuha mo sa 36. Eh, kung paano yung tamang sagot nasa delta? Sayang ang oras. Diba? 32, 28, 40. Diba? Sayang oras. So, gamitin mo yung technique ko, kapatid. Pag ganyan 2 consecutive odd number, ano gawin mo? Divide mo sa dalawa. Yung isa i-minus 1 mo, isa plus 1. Oh, automatic. Diba? Ganun lang ang technique para hindi sayang ang oras, kapatid. So, more of that soon, kapatid. Actually, tapos na tayo ngayong gabi. Sana marami kayong natutunan. So, ngayon, alam mo na kung anong kalaban mo, alam mo na kung anong kailangan mong aralin. Now, kapatid, meron pa tayong isang free review na darating. Iniimbitahan ulit kita na sumama. Sana sumama na kayo doon sa GC. Okay, sa mga gusto namang sumama sa review, iniimbitahan ko rin kayo sa premium review at ating final coaching, mga kapatid. Mag-message lang kayo sa page. Tangina mo, James Vincent Aguila, kapatid. Miss you! Para makasali sa GC, ipopost ko yung link. Okay? So, mag-register kayo, makukuha niya rin yan. Okay, kapatid? With all that said, naway marami kayong natutunan ngayong gabi. Carmelo, William, Binor, Clint, Kisses, sir, ang sarap mo gago. Elaine, kapatid, good evening. Message lang kayo sa page, Carl Ace. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you, Rowana, Isay, Albar. Sana marami kayong natutunan, ha? Ramos, Emiros, Jandy, Ashley. Mga kapatid, this is your one and only Sir PT, always reminding you, do the hard work, especially if you don't feel like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Thank you rin sa inyo, Rameline, Jessamine, Jennifer, tangina mo, Carl Dominic, Joseph, Fahad, Mayet, good evening sa inyo, Gabriel, Leia, Ren, sino pa to? Al Fahad, good evening sa inyo, bye-bye mga kapatid. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Rahame, bye-bye. Roana, bye-bye. Clint, bye-bye. Hazel, bye-bye. O ba, Patrick malupit. Bye-bye na talaga. Love you.